Supernatural miracle of God. Okay, so sobrang helpful sa akin itong topic na to or itong series na to. Kasi it just helped me na maging hopeful each day o kaya mas excited pa sa mga darating na panahon. So, para po sa mga naririto, no, gusto ko lang pong malaman at gusto ko lang pong mag-survey. Kung ano pong feeling nyo or ano pong masasabi nyo regarding sa series na tinakal natin. Both miracles pinag-usapan natin, wonder working God, tapos ngayon supernatural. I just really wanted to know. So para sa susunod na series natin, medyo alam namin kung ano yung magiging next natin na pag-uusapan. Okay lang po ba? So sino sa inyo rito, you feel blessed na pinag-usapan nating series ay itong mga miracles na to? Sino po sa inyo? Amen. Sige, yan. Thank you. 1, 2, 3, 4. Yan, 5, 6. Yes, thank you, Lord. Thank you. Almost lahat, di ba? Amen. Amen. So, sino naman po sa inyo rito, you think na hindi ka masyadong nakarelate and you want na iba naman yung topic na mapag-uusapan natin? Sino po sa inyo rito? Okay, so wala naman po, diba? So, thank you Lord kasi halos lahat tayo, yung pala agree tayo, na yun yung napakaganda nitong topic ito. Amen po ba? Amen. Amen. So, I just ask these things para po mas maging, alam yun, mas maging alive tayo sa magiging discussion natin. And it will be very helpful kung kapag tingin nyo po, nauunawaan nyo na yung sinasabi ko, o kaya if you're prompted to, please say amen. So para po mas makapag-proceed tayo at mas mabilis natin ma-unlock o ma-discover kung ano yung bagay na gusto sabihin sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, gaya po ng mga nagdaang na series, totoo po yung miracles ay hindi po isang topic na madaling pag-usapan. However, it is worth sharing because miracles blesses not only our physical being, but also strengthen our soul by giving sign or pointing us to the identity and character of God. Amen, diba? Hindi talaga siya madaling topic, pero it's worth sharing. Kapag nakita mo yung mga tao nagta-testimony about what they receive from the Lord, talagang ma-strengthen yung faith mo. Amen? Amen. So, by the way, speaking of sign, okay? So, nakita nyo na yung isang sign kanina. So, gusto ko lang po malaman, sino po sa inyo rito magaling kayo sa mga signs? Katulad ng mga traffic signs and all. Sa mga UAE resident natin na may driver's license. Yan, sigurado ako, magaling to. So, I just want to test you kung gaano talaga kalalim yung alam nila sa mga sign. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Yan, amen. So, ito po yung unang sign na ipapakita sa inyo. So, kung alam nyo, pwede nyo lang sabihin ng malakas para po malaman ko kung tama ba yung sagot nyo o hindi. So, ito yung unang sign. Ano po ulit? Hindi po. Hindi po. Left and right daw, sabi. This way. Two direction daw. Go straight. So, no, hindi po. Ha? Sino sabi either? Ha? Either direction. Okay, medyo malapit na. Okay, so, yun. So, si Kuya Gary talaga, isang law-abiding citizen ng UAE. Okay. So, ang tama pong sagot ay pass either side sign. So, kasama po siya sa mga mandatory signs. So, maalala nyo, di ba, pag blue yung background,
Pag blue yung background, so ang tama pong term is pass either side sign. Okay, baka lumabas. Baka lumabas at ano. Okay. Ito po, next. Next po. Ito naman. Uy, ang galing. Okay, giveaway daw. Sabi, okay. Thank you. Giveaway sign ang tama pong sagot. So, ito pong sign na to ay kasama sa types ng traffic sign under control sign. Okay? Ito, next. Recycle daw. Too much giveaway. Ha? Roundabout? May kulang. Ay! Napakalapit ng tot. Roundabout ahead. Yes, ang galing ni ate. Roundabout ahead. Yes, yan. Roundabout ahead sign. So, isa po siya sa mga warning sign. Yes. Ito, last. Ito, alam to ng lahat, sigurado ko. No overtaking sign. Galing ni Ninang. Okay. No overtaking sign. So, sabi pag puti daw yung background, tas bilog, under siya ng prohibitory sign. Amen. So, kaya ako po natanong to kasi, tawag dito, yung malapit na kasi, malapit na. Okay, so, kaya ako po ito nasabi kasi yung miracles are all, is the same like signs. Kasi po, yung signs, it varies with color, with shapes, and with kung ano yung mga nakalagay doon, but it only point us to make the road safe for every road user. Hindi po ba? Ganon din po yung miracle. Yung miracle po ay isa lang po ang pinapatunguhan ng miracle. At yun po ay walang iba, kundi ang karakter ng Diyos. At ang kanyang, yes, thank you, at kanyang nature o ang kanyang magnificent work o yung kanyang gracious way ng pagmamahal sa atin. Amen po ba? Lahat yun nakikita at pinapakita ng mga miracles. Amen po ba? Amen. So thank you po sa mga sumagot. Palakpakan niyo po yung mga sarili. Amen. Amen. So, konting recap lang po tayo para po dun sa mga hindi po naka-attend fully katulad na itong series natin. So, Supernatural Miracle of Jesus. So, last time we discussed po yung unang week. Pinag-usapan po natin na He can do that too. Amen. So, discuss natin ni Pastor Jeff that God can still do supernatural things even unto this date. Dahil yung Diyos na sinasamba natin is a God who is same yesterday, today, and forever. Amen. So until now, He can do that things. Amen po ba? Amen. So, week 2 ng ating series, pinag-usapan naman po natin yung be healed. Sabi nga ni MC, 'di ba? I really love this message. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi itong message na sinare sa atin ni Brother MC tells and reminds us na walang mahirap na sitwasyon or walang I can say na terrible situation o parang yung di kaaya-ayang sitwasyon na hindi tayo gagawan ng Diyos ng milagro, na hindi tayo gagawan ng Diyos ng kanyang habag o hindi tayo gagawan ng Diyos na kanyang pag-ibig sa atin. Amen po ba? Walang sitwasyon na makakahadlang para sa kanya na lumapit. You remember kung ano yung lapit ni Kristo dun sa sa leper? Halos yakapin niya na just to say, I am willing. Amen, di ba? Amen. And last week actually, Sister Jackie shared to us that He can get me out of here.
Amen. Ang ganda po ng message na sinare sa atin ni Sister Jackie last time. And he reminds us na even unto death, just imagine, even unto death, God can still get us out and give life to everything who listen to His call. Just imagine, napakagandang mirakulo nun, no? So wala kayong sitwasyon na sasabihin sa sarili nyo na hindi kayo ihahalis ng Panginoon. And sa pinakita sa atin nung verse last time, even unto death, He's going to pull you out. He's going to get you out of that situation. Amen? Amen. And now, yes, for the conclusion of our series, ang pag-uusapan naman po natin ngayon, ang topic ay from inside and out. Everybody say, from inside out. Amen. Thank you. Actually, napakaganda po ng topic natin. But to be honest, pwede na pong ang topic na pag-uusapan natin ngayon, ang title ay Be Healed Part 2. You know why? Kasi yung pag-uusapan po talaga natin, si Jesus, papakita niya na hiniled niya yung paralyzed man. But you know what? There's something in this message that God wants us to tell. And for sure, pamilyar na kayo kapag si Jesus nakapagaling o kaya at some point of your life, you experience one or two na pinagaling kayo ng Panginoon and feel like na parang pare-parehas na, di ba? Pero I would like to tell you something that God is revealing and meeting our needs in a very unique way. So that every person, once they receive their prayer or their miracle they're waiting for, they will never be the same person inside and out. So yun po talaga yung prayer ko ngayong hapon, that we will go out in this room, and sa verse na babasahin natin, makikita natin kung sino si Jesus sa buhay natin, and we will not be the same person as we enter here sa room na to. Amen po ba? Amen. So, pwede mo po bang sabihin sa katabi mo na your miracle is about to happen now? Yes. So, kaya wag kang kukurap. Amen. Amen. So, okay. So, what we will do, we will read Book of Mark, starting from Book of Mark chapter 2, starting from verse 1 to verse 12. And then after that, we're going to pray. Okay po ba yun? Okay. So, Mark chapter 2, verse 1 to 12. So, sabi dito, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that He had come home. They gathered in such a large number that there was no room left, not even outside the door. And He preached the word to them. Some men came bringing to Him a paralyzed man, carried by 4 of them. Next verse. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Now, some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sin but God alone?" Sabi. Immediately, Jesus knew in His spirit that they were thinking in their hearts. And He said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier to say to this paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat, and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sin." So He, referring to Jesus, said to this man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." So He, referring to the paralyzed man, got up
and took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." So let's bow our heads and let's pray. Ama, salamat sa oras, Panginoon, na kami po'y magkakasama. Sa oras, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, na pinag-aaralan ng iyong salita. Salamat, O Diyos, Panginoon, dahil sa pagbasa ng iyong salita ay i-reveal niyo sa amin. At makikilala namin kayo ng gusto sa hapon na to. Salamat, O Diyos. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, kung nabuksan niyo ang aming puso at ang aming isip. Nang sa ganon, matanggap namin ng maluwag, Panginoon ko, na may bukas at may mabuting pananaw, Panginoon ko, sa aming mga buhay. Lalabas kami, Panginoon ko, ng room na to, Panginoon ko, na dala-dala, Panginoon ko, ang inyong grasya at ang inyong karakter sa aming buhay. Lahat ng ito, Panginoon, nataas namin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 So, you remember yung first week natin, parang sabi ni Pastor Jeff, ang daling mo explain kapag na-visualize mo yung isang bagay, at kapag nakita mo, uy, ganun pala yun, di ba? So, I just decided na maglagay din ng video para mas mabilis nating ma-realize, ano pa yung nangyari? Bakit nila binutas yung bubong tapos binaba yung Parang hindi ko na-gets. Pero in this video, 7 minutes lang naman, let's watch and stay still. Tapos, tingnan natin kung ano talaga yung other view nung binasa natin. Amen po ba? So, let's roll this clip. Amen. 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 Mas malinaw, di ba? Di ba pagka binasa natin, tapos pag napanood mo, parang mas hindi na kailangan na-explain, no? Talagang naging detalye siya. So, for your information po, yung clip po na pinanood natin is a property of Angel Studios. So, ginamit lang po natin to for the sake ng ating pag-aaral ngayong hapon, and wala po akong any intention na i-distribute siya sa gantong format and all. So, if you really want na mapanood siya in full details, so pwede niyo pong i-download yung Angel videos, tapos and see yung yung tawag dito, yung typical na pinapanood natin na Passion of the Christ. Diba? Lahat naman tayo familiar, diba? Kasi we born na napapanood siya every Holy Week, diba? Pero pag napanood nyo tong The Chosen na to, you will have a full view ng, kumbaga, other side ng story naman ng mga, ng mga disciples. So, and I really thanking God kasi merong may mga gantong palabas. And you know what? I just realized and learned na yung last time na pinag-usapan natin na healing the leper, naalala niyo po ba yun? Sa palabas po na to, magkasunod po yung healing the leper at saka healing the paralyzed man. Ngayon, kinross-check ko kasi syempre totoo bang ganon? Pagtingin ko sa account ni Mark at sa account ni Luke, yes, magkasunod sila. And dito sa story, sa palabas ko lang din naunawaan na kaya pala may nagdala ng leper, may nagdala ng paralyzed man because merong friends na nakakita sa ginawa ni Jesus. Just imagine how powerful testimony and witnessing is. Kaya niyang baguhin yung buhay ng tao. Amen po ba? Amen. Amen. So, hindi ko na po patatagalin kasi we fully understand kung ano po yung binasa natin. Amen po ba? So, let's let's go with our point number 1. So, meron lang po tayong 3 points sa pag-uusapan and I'll make it quick. Alam ko medyo late na din po. So, ito po yung natutunan natin sa miracle na napanood natin. So, we can learn from this miracle that, which is point number 1, God knows what exactly we need. Amen. So, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God knows what exactly you need? Amen. Amen. God knows
what exactly we need. This is something really we can thank God for. So, quick survey lang po. Quick survey. Who among you here experience o nakaranas ng tawag dito, pinagdasal mo earnestly o sincerely yung isang bagay, tapos gustong-gusto mo yun. Talagang nangako ka pa sa Lord, pag tinupad mo to Lord, gagawin ko tong bagay na to. And yet, you end up thanking God kasi hindi niya pinakinggan yung prayer mo. Nangyari na po ba sa inyo yun? Amen. Yung tipong alam mo yung Lord, crush na crush ko tong taon to Lord. Tulungan nyo naman ako na mag-end up kaming dalawa. Promise, magsaserve ako sa inyo, Lord. Promise, gagawin ko to, Lord. Tapos, what happened is, yung crush mong yon napunta sa iba. Napunta sa iba. Siyempre, heartbroken ka, Lord, bakit mangyari? Lord, bakit ganon? Bakit ganyan? Tapos, after sometimes, narinig mo na tong guy na crush mo, nahiwalay dun sa kinakasama niya o sa girlfriend niya, it's because meron pala siyang iba pang karelasyon. And then you end up, Lord, thank you, Lord, hindi ako nag-end up sa kanya. Diba? Diba? It happens, diba? O kaya naman, you've been praying for a company for a long, long time. Tapos narinig mo, may opening sa kanila. And sakto-sakto yung opening, sa pool yung yung work experience mo. At alam mo, naku, papasa ako dito. Pinag-pray mo kay Lord, di ba? Lord, pag binigay niyo sa akin to, Lord, mag-serve ako sa inyo. Nangako ka pa no? Tapos, Lord, talaga naman, kumbaga, convinced ka, o kaya talagang sincere na bigay niyo sa akin to, Lord. Tapos, what happened? You try to apply, inayos mo yung CV mo, inayos mo yung sarili mo, nag-practice ka ng mga sagutan sa interview, pati kung ano yung mga tawag dito, kailangan meron akong alam sa range ng sahod para swak na swak ako sa kanila, yung mga tipong ganun. Tapos what happened is, hindi ka pumasa. Tapos, Lord, it doesn't make sense. Lord, nag-serve ako sa inyo. Lord, doesn't make sense. Kasi lahat ng advice na narinig ko, sinunod ko, pero bakit di niya binigay? After some times, narinig mo sa mga friends mo na yung mga bagong hire, suddenly umalis, nag-resign sila, it's because they were being stressed. Yung iba nagkasakit ng heart attack sa kanila dahil yung amo is, bukod sa hindi maganda, is talagang overwork yung nangyari. Tapos, and you hear yourself, you caught yourself saying, Lord, thank you. Hindi ako nag-come up sa company na yun. Pamilyar na po ba? Yes, it happens. Alam niyo, you know why? Why it happens? Because God knows exactly what we need. God knows exactly what we need. And this is something we can thank God for. Believe me, na we gain more whenever God didn't answer what we pray for. We gain more kasi alam ng Diyos na yung emotion natin, wala tayong ganung capacity to take all the hurts, to take all the rejection para tayong matuto. Alam ng Diyos na wala tayong ganung kapasidad. At alam ng Diyos na wala tayong ganung karaming oras para matutunan ng lahat ng sakit muna bago ka matuto. He allowed us to see those things sa ibuhay ng iba para naman mabilis tayong matuto. Amen po ba? And this is something we can thank God for. Amen? Amen. Amen po. So, if you will just allow me to share to you yung same experience namin mag-asawa and that come up na kami po mag-asawa natuto that we gain more whenever God didn't answer what we pray for. So, gusto niyo po ba ng story? Amen. So, okay, few months before Jensen and I were about to marry. So, mag-girlfriend, mag-boyfriend pa lang kami nito, no? Yan. So, madalas naming pastime, madalas naming pag-usapan na o kaya mapagkwentuhan ng mga tanungan na, ilang babies ang gusto mo? Oh, Nox. Tapos,
anong gender yung gusto mo sa magiging unang anak natin? Pag babae, anong gusto mong name ng babae? Pag lalaki, anong gusto mong name? Di ba? Relate po ba? Kami din, dumaan din kami sa ganon. You know why? You know why? Kasi sobrang desire namin mag-asawa na magkaroon ng baby. And as a matter of fact, we try everything that time, whatever we could, para mapaghandaan yung pagkakaroon namin ng baby. So, parating pa lang yung marriage namin at hanggang sa araw na dumating yung wedding date namin, we count months after months after months. Tapos, hindi kami nakakakuha ng positive result dun sa mga pregnancy tests and all. So sad. Lord, doesn't make sense. We honor you in our relationship. Yet, ba't niyo binibigay sa amin? Ano po bang kulang? Ano po bang mga requirements pa? So, all of a sudden, what happened is we received a letter sa company ng asawa ko, a termination letter with an immediate effect of like parang 2 days. Kung natanggap namin siya ng December 28, imagine ang effectivity niya ay katapusan December 30. Just imagine, siyempre we're shocked, pero hindi kami pumayag kasi alam namin, bibigyan kami ng Lord ng baby. So what we will do, we will look for another job. But what happened is, kung maaalala niyo po, 2019 nung kinasal kami, the following year was syempre 2020, it was a crisis for the whole world. Remember the pandemic? Imagine, so itong pandemic na to, lead us na yung misis ko, hindi makahanap ng work for almost 1 year. Just imagine, 1 year, walang source of income yung misis ko. And imagine living here in UAE na wala kang stable na earning ng pera. Sobrang hirap nun, di ba? And Mike, ano ka ba naman? Nandiyan ka naman. For sure, susuportahan mo mismo, di ba? Of course, asawa ko yun, susuportahan ko siya. But, however, here's what happened. So, dahil nga pandemic nun, ako yung may work, ako yung susupport sa amin, yung company na pinatrabuhan ko is being insolvent. Humarap sila sa pagka-bankrupt. So, what happened? Meron nga akong work, pero wala naman akong 4 na buwang sahod na tuloy-tuloy. Sobrang hirap. Sobrang hirap. And then, so syempre, dahil we have no choice, talagang humarap kaming mag-asawa sa sunod-sunod na problema like financial crisis here, tapos bagong kasal kami ni Jen, we face marital issues as well, tapos problem dito, singil doon, singil dyan. Kasi saan nga naman kami kukuha ng pera, di ba? That time, we came to our senses. Lord, thank you. Kasi hindi mo binigay sa amin yung pinagpe-pray namin. We can't imagine living na 3 kami, tapos ganun yung sitwasyon namin. And instead of receiving from the Lord a baby, what we receive is a capacity to earn more and instead opportunity to earn more. Kaya naman kaming mag-asawa, pag nagbabalik tanaw kami doon sa hirap na pinagdaanan namin, we're thanking God kung anong nangyari at kung anong lumipas. At kung ano yung mga meron kami at kung ano yung mga wala sa amin, we're thanking God. He knows exactly what we need. Amen po ba? Amen. Kagaya po nung napanood natin kanina, yung paralyzed man, when he came to Jesus, sitting down there, then kinoment ni Jesus yung yung faith niya. And you know what Jesus did? Sabi niya, "Sons, your sins are forgiven." You know, sa likod ng isip nung kung nakikipanood yung video, sa likod ng isip nung paralyzed man, Lord, it doesn't make sense. Kita nyo naman po, pilay ako.
kita nyo naman po na hindi ito yung need ko. Ang kailangan ko po healing. Bakit niya po binibigay sa akin forgiveness of sin? Diba? Sounds familiar po ba? Amen, diba? Tapos, here we are. Parang we receive something from the Lord, nag-grumble tayo, diba? And yet, parang we lately recognize na talagang totoo, kung ano talagang totoong kailangan natin. And we trust sa Panginoon kung ano talaga, na alam niya kung ano talagang totoong kailangan natin. Who among you here believe na ang kailangan talaga ng tao ay kapatawaran ng kasalanan? Amen. Yes, amen. Kasi ito pong katawan na to, itong katawan na to, o kung ano man yung meron tayo, itong soul na to, at one day, it will fade. At one day, it will fade. And it will, one day it will fade. It will be fade. And it will be of no good kapag walang forgiveness of sin. Dahil po, only through forgiveness of sin can man live with God. Amen po ba? So, sabi rito sa Hebrew 9, verse 27, just as man are destined to die once, and after that, to face judgment. After that, to face judgment. At sobrang predictable ng result ng judgment. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi rito, for the payment of sin is death. So ano nga naman natin itong katawan na to if we will just face an eternal death? So who among you here are grateful that we receive from the Lord an eternal life to the forgiveness of sin? Amen. Amen. Siyempre, kumbaga, isa sa mga miracle na natanggap natin, don't underrate it. This is the first miracle we receive, to have an eternal life through Christ Jesus. Amen po ba? And in Him, sabi nga sa Ephesians 1 verse 7, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Amen. 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 Thanks be to God, our Lord Jesus Christ, who paid the penalty of our sin and to receive God's forgiveness. Diba? Yun po talaga yung isang bagay na ipagpapasalamat natin sa Diyos. And we couldn't underrate it that first ever miracle man received is God's forgiveness that resulted to eternal life through Jesus Christ. Amen. Just imagine, God provided this thing to us even though we didn't ask. You know why? Patunay lang na yung Diyos alam niya kung ang talagang kailangan natin. Amen? Amen. Amen. So, going to the point number 2. So, nakuha ko naman po ng lahat. Amen po ba? Amen. Amen. So, going to the point number 2, sabi dito, we can learn from this miracle that, eto na, God provides what we truly believe. Amen. Amen. So, sino po rito, naniniwala kayo, nagagawan po kayo ng Diyos na mabuti sa inyong buhay? Taas po yung kamay. Amen. So, ito po yung mga taon to, Lord, nakita niyo po sila. So, I have a good news for you. Ito yung good news. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen. 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 So, ito actually yung second na miracle na natanggap natin sa Diyos. Alam niyo kung ano yung second miracle na yon? Ito yung ma-receive yung opportunity to approach God and ask Him whatever we believe and be heard at any moment. And be heard at any moment. Ito yun, hindi natin deserve to. We're sinful by nature and we are bound to the wrath of God. But because of His grace, we can go to His presence and ask Him whatever. Just imagine, whatever we believe. Ano yung bagay na hindi kasali sa whatever?
Wala, di ba? Just imagine whatever you ask on His name and be heard at any moment. Ito yung second na miracle na tanggap natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. So we don't deserve any of this because of our sinful nature, obviously. But God gave us anyway through His grace that comes from believing Jesus Christ. So lahat naman po tayo dito, di ba? Merong pinaniniwalaan na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So kagaya din po ng paralyzed man that since birth ay unable siya na maglakad. And he believed that one day he will be able to walk again. That one day he will be like any other normal people na naglalakad at nabubuhay sa pagtatrabaho, like a normal people. Amen po ba? Now, I just want to talk about this faith that this paralyzed man has in this situation. God commended his faith. And as you remember, we don't have much detail nung paralyzed man. What we only know is he's paralyzed since birth. And we noticed that he has these friends that brought him to Jesus. Amen po ba? Now, while I'm reading this passage from the Lord, this is actually what I received. Okay. So, sino ka man? Joke lang. Sorry. Okay. So, ito yung na-receive ko sa Panginoon nung time na binabasa ko to. So, yung faith natin o pananampalataya natin sa Diyos ay nagiging malago, buhay, at nagbibigay sa atin ng pagbabago. Sa tuwing ibinabahagi po natin sa iba kung ano yung mga bagay na natanggap natin o pinaniniwalaan natin na gagawin ng Diyos sa ating buhay. At kapag hinayaan natin ang ating sarili na palibutan ng mga taong katulad din natin na nananampalataya o naniniwala sa Diyos. Ganun ko po nakita yung video kanina. Ganun ko po nakita yung buhay ng leper. Imagine kung ano yung hirap na pinagdaanan niya. Obviously, we remember na hindi naman siya naglakad mag-isa papunta kay Jesus, di ba? Meron siya mga friends na tumulong sa kanya. And if we will have that kind of faith na, Lord, inside of me naniniwala ako na ikaw ay gagawa sa akin na mabuti, O Diyos. Tapos, you surround yourself with the people that going to help you na, alam mo yun, na aalisin yung mga duda mo. Kasi itong mundo to, he has a lot of ways, a lot of innovative ways na maglagay ng doubt sa puso natin at sa isipan natin. Pero if you will just allow yourself to have people with you, praying with you, seeing them kung anong ginawa ng Diyos sa buhay. Makita mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay nila, talaga naman, kumbaga, alam mo yung naniniwala ka sa Diyos, pero pag nakita mo sila nag-testify na kabutihan ng Diyos, alam mo yun, parang nag-ibang level yung yung faith mo. Yung kumbaga, Lord, alam ko, totoo ka, alam kong gagawa mo ko na buti, pero narinig mo yung yung friend mo nag-testify about God's goodness. Gagawin din sa akin ni Lord John. Talagang convince ka. Amen, di ba? And these are all happened. These are all happened. Kapag hinihayaan po natin, yung faith na nasa loob natin, mag-manifest outside us. And if we let ourselves surrounded with people having the same faith with us. Amen po ba? Amen. Amen. So, ito po yung isa kong gustong sabihin sa inyo, that doubt kills a miracle from God. So we better, ganun po ka-importante, na talagang maging vigilant tayo sa kung sino man ang pakikinggan natin,
sa kung sino man yung magbibigay ng impormasyon sa isipan natin, lalo na't patungkol sa kaligtasan, lalo na't patungkol sa ating pinaniniwalaang Diyos, because it's a matter of life and death. Siyempre, pag pinapili ka ng Panginoon, siyempre, doon ka sa life, di ba? Wala namang pipili ng death. Then start choosing. Sa pagpili ng mga kaibigan, start choosing sa pakikinggan ng mga tao patungkol sa iyong bananalig. Amen po ba? Amen. Amen. Then, sabi nga rito, for out of the abundance of the heart, His mouth speaks. Amen. So, kapag po meron po tayo, kapag tayo po'y naniniwala sa Diyos at kapag punong-puno po ang ating puso na pananampalataya sa Diyos, ang una pong manifestation nun, lumalabas sa bibig. Lumalabas sa bibig. Siyempre, wala naman ng iba. Diba? So, you will know na nag-grow ka sa pananalig na meron ka kapag unti-unti, diba, nababahagi mo na sa mga taong nasa paligid mo, especially sa mga taong mahal mo, kung anong bagay na pininiwala mo patungkol kay Kristo. Amen? Amen. For out of the abundance of the heart, His mouth speaks, sabi. Amen. And then, now, moving to our third point. So sabi dito, we can learn from these miracles that God shows who He really is. Amen. God shows who He really is. Sabi rito sa Mark 2, verse 7, yung kanina binasa natin, why this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? Sabi. So, si Jesus po, nung na-confront po siya ng mga Pharisees, he didn't show weakness o hindi siya na-intimidated ng mga tanong sa kanya. And instead, hindi siya nag-play safe o nagpakita ng takot, hindi siya nag-buckle up. Diba sabi, uy, kayo naman, diba parang joke-joke lang yung patawad. Hindi nagpakita ng takot si Jesus. Instead, ang ginawa niya, He draws a clear line from yes or no, from black and white, from right and wrong, nang sinabi niyang kayang patawarin itong taon to. That time, the only one who can forgive our sins is God. So malinaw na malinaw po sinabi ni Jesus na kaya niyang patawarin ang ating mga kasalanan. At hindi lang yon. God shows us. Kaya po yun yung point number 3 natin. Meron tayong view ng Diyos that He is righteous, just, and holy. So, banal, matuwid, at makatwiran, diba? Pero hindi lang yun yung pinakita ng Diyos sa miracle na binasa natin. Pinakita ng Diyos na He is not only a God who is holy, righteous, and just, but also a supernatural miracle worker, graciously merciful and loving God. Amen? Sino dito gusto niyo yung ganung Diyos na sinasamba niyo? Amen? Amen, di ba? And we're thanking God kasi ito yung klase ng Diyos na sinasamba natin. Yes, He is holy, He is righteous, He is just, and also He is a supernatural miracle worker, graciously merciful and loving God. Amen. Amen. So, ang tanong dito, if God draws a clear line between a blasphemer or a God or a yes and a no question, are we going to do that as well? Kumbaga, ipapakita din po ba natin kung anong side tayo? Kasi in between those options, there's there's nothing in between. So hindi mo pwedeng sabihin, yes, naniniwala ako sa Diyos, pero yung kabilang side mo nasa no. Hindi. If God draws a line, sabi niya, ako ay Diyos, then dapat ganun din yung stand natin. And you will be either yes or actually either no. Pero obviously naman yung sagot, di ba?
Obvious yung sagot natin that we believe that Jesus is the Lord and we believe that Jesus is the Messiah. Amen po ba? Amen po ba? Amen. The question is, why are we not addressing God for the same, proper for a God? Why are we not addressing our adoration or our praises to Him as if He is a God? Amen po ba? Alam niyo, madalas ko po itong naririnig sa mga wina-one-to-one ko, na naririnig ko sa kanila, the reason kung bakit hindi sila nakakapag-worship ng totoo sa Panginoon is nahihiya sila dahil sa mga bagay na nagawa nila in the past. And even sa mga bagay na naiisip nila currently. Kaya daw di sila makapag-worship sa Panginoon as if siya yung Diyos. Kasi yun daw yung nararanasan nila every time that they step into worship. Now, I just want you to tell, kagaya din po ng sinabi ko sa mga tao na naka-one-to-one ko, worship is not about you. Worship is about God. So kapag sa tuwing lalapit tayo sa worship, hindi po kondisyon ng mga puso natin o kondisyon ng ating isipan ang iisipin natin pag nagpuri tayo sa Panginoon. Ang iisipin po natin ay mga kondisyon na meron siya. Siya po ay Diyos, siya po ay makatarungan, siya po ay loving, siya po ay holy, siya po ay just. The very reason we can worship Him no matter what. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, we worship God because of the condition He has. Not because of the conditions we have. Amen? Amen. Pag nag-worship po tayo, wag po natin isipin yung mga kondisyon na meron po tayo ngayon o even yung mga pinagdadaanan. Kasi ang Diyos na sinasamba po natin ay worthy or deserve to be praised because of who He is. Amen? Amen. So lahat ng yun ay naunawaan natin ng ginawa ni Kristo o mga mirakulong yun sa buhay natin. Amen? So sa pamamagitan po ng kanyang supernatural miracle, ang Panginoon po ay mas lalo nating nakilala at dahil po doon, mas lalo natin naunawaan ng kanyang nature, mas lalo natin naunawaan ng kanyang identity. Amen po ba? Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa hapon na to. So, can we all stand?